Grace of your presence. And feel the presence of God. Alam namin, Panginoon, kasama ka namin. Amen. Alam namin, nandito ka sa aming kalagitnaan. Yes, Lord. Kahanga-hanga, O Diyos, ang mga ginagawa mo sa amin. Yes, Lord. Wala kang katila, hindi ka nagbabago. At sa araw na ito, Ama, kami po ay nagmimilay kung paano kami iyong minamahal. Kung paano binigay ang iyong anak. Kung paano siya'y nagpakahirap, nagpakasakit, alang-alang sa kasalanan po ng bawat isa. Nagpapasalamat kami, Ama, sapagkat kami ay nandito. May panahon, nagbigay kami ng oras para sa iyo. At umaasa kami, Ama, may gagawin ka sa buhay namin. Amen, Lord. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Amen, Lord. Ikaw ang Diyos ng aming kagalakan. Yes. Ng aming kalakasan. Amen, Lord. Ang Diyos na nagkakaluod ng buhay. Yes, Lord. Dalangin namin, Ama, na sa umagang ito, maghalit ka sa buhay ng bawat isa. Maranasan ka po namin sa lugar na ito. Madama namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong espiritu. Madama namin na ikaw ay di nagpabaya sa amin. Ipuin mo ang bawat isa. Ipuin mo ang aming kalooban. At patuloy kang mangyari sa aming buhay. Diyos, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully. At punuin ng kaluwalhatian mo ang lugar na ito. Amen. Walang uuwi, walang bababa sa bundok na ito. Na hindi mo napagpapala. Gawin mo tulad na ikaw'y nangangaral sa bundok o Diyos. Ang mga alagad mo'y nandoon. Kami naririto sa bundok na ito, Diyos, upang ikaw ay aming pakinggan. Kaya kami po ay makikinig sa iyo. Ang aming puso ay inaalay namin sa iyo. Ang aming buhay, ang aming buong pagkatao. Kaya, Ama, nagtitiwala po kami sa iyo. At inaangkin na po namin ang tayo. Dahil ikaw ang aming Panginoon. Sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Panginoon, lumalangin sa iyo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin kapag kailanman. Aking kapayapaan, pangako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo ang tanging sandigan. Pangako mo'y tapat, mapakailanman ako ay di iwan o bababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Let's feel the presence of God. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y ang langit kong sandigan. Pangako mo'y sapat, magpakailanman ako ay di iwan o
puso natin ay bumukal ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal. Panginoon malaki, sa'yo ang puso ko nag-iisa, ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugod sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghawakan, pangako mo ang tangi kong sandigan, pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay iiwan o mababayaan man. Pangako mo'y aking panghawakan, pangako mo'y aking panghawakan, pangako mo ang tangi kong sandigan, pangako mo'y sapat, mapakailanman ako ay iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghawakan. The Gospel of the Lord Jesus Christ according to St. John. John chapter 19. Open your Bible. John chapter 19. Verse 23 and follow. 23. Listen to the word of God. And it says, John 19 verse 23 and following. When the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into 4 shares, one for each of them, with the undergarment remaining. This garment was seamless, woven in one piece from top to bottom. Let's not tear it, they said to one another. Let's decide by lot who will get it. This happened that the scripture might be fulfilled, which said, they divided my garment among them and cast lots for my clothing. So this is what the soldiers did. Near the cross of Jesus stood his mother's sisters, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, "I am thirsty." A jar of wine vinegar was there, so they soaked a spang in it, put the spang on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head
and gave up His Spirit. We need to close our eyes and meditate. Inuyukayot ni Jesus ang kanyang mga ulo at nalagutan siya ng ulo. Because of love. Because He loves us. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dahil sa pagmamahal sa ating lahat, ginawa niya ang lahat ng ito para sa atin. At yun ang napakasarap na dapat natin panilayan. Walang ibang nagmahal sa atin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at purihin ka, dahil sanda ng ating pagmamahal. Ikaw ang hari at kapagdas, banal mong pangalan, aking tataas, Panginoon Jesus, aming Diyos, ialay mo sa'yo aking lahat. Tandaan niyo, walang ibang nagmahal sa atin kundi si Jesus lamang. Walang ibang nagmahal sa atin ng katulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo'y aming pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka, bigyan ka ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at kapagpitan,
Salamat po sa umagang ito, narito ang Panginoon. Alam ko po ang pagluha natin ay hindi dahil tayo nalulungkot, kundi ang pagluha natin ay nararamdaman natin yung hirap at sakit na naramdaman ng Panginoon. Dahil ang ginawa ni Jesus na parusa sa Kanya ay parusa sa atin lahat. Na hindi naman siya yung dapat mapako doon, kundi tayong lahat ang dapat na ipako sa Diyos. Pero inangkin at inako lahat niya yun dahil sa laki ng ating kasalanan. Kaya po siya yung tinatawag na suffering Christ o suffering servant. Siya yung naghirap, nagpakasakit para sa atin, mga kapatid. Kaya ang topic natin ngayong pag-uusapan is about suffering Christ at the time of His death. Yung paghihirap ni Kristo sa panahon nang siya ay namamatay. Nung siya ay namamatay. Ang hirap yatang mamatay kapag ikay nakapakot sa krus. Ang hirap yata na ikaw ay namamatay, na ikaw ay nakataas ang mga kamay, nakapako sa krus, pagpapaa. Mas mabuti pa yung ikaw ay bangunguti na lang at hindi ka na magising. Ano? Ikaw ay tinutortured na gano'n, ano? Ika'y nakapako sa krus. Sumisigaw siya ng nauuhaw. Ako'y nauuhaw. Pero pinainom ng mapait na suka. Ilagay niya yung sarili niya sa paghihirap ni Jesus. Ikaw kaya yung painumin yung suka na mapait, maasin, maasin. Ikaw kaya yung mapako sa krus. Ikaw kaya yung nakataas yung mga paa. Mga kapatid, kayo at po dito sa papel ito, ako tayo magsisipan. Diba? Kaya nakakasarap ko. Kasi hindi tayo makalakas ng boses, kaya ako yung so, suffering Christ, mga kapatid, naghihirap. Kaya nga po, sabi po ng Biblia, remember that Jesus Christ life, yung buhay ni Kristo, yung buhay ng Panginoon. Ha? Jesus Christ's life was characterized by suffering. Pagpapakahirap, suffering, mga kapatid. Now the worst experiences, yung mga naranasan niya, were reserved for His final days. Yung po'y itinakla, inireserva sa araw na ito. Kaya tinawag ito Biyernes Santo. Bakit Santo yung itinako sa krus? Hindi naman yung magnanakaw eh. Yung itinako sa krus ay banal, makapangyarihan. Siya yung may likha ng langit at lupa. Pagkatapos siya ay itinako dito. Kaya sinasabi na yun ay reserved for His final days. His sufferings are both redemptive. Ano po ang ibig sabihin ng redemptive? Yung po yung para sa katubusan natin lahat. Yung dating tayo nakasalda ang kaluluwa kay Satanas. Naging pag-aari ni Satanas ang ating mga kaluluwa. Pero sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, siya yung naging redemption. Siya po yung katubusan ng ating pong mga kaluluwa. At yun po ang napagandang sinabi. It is the redemptive and an example, halimbawa para sa mga mananampalataya. It is an example to the believers na gawa ng Panginoong Jesus ang lahat ng iyon dahil sa pag-ibig. Di ba? Sipin mo, nagawa niya yun ng dahil sa pag-ibig sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe on Him should not perish, but have an everlasting life. Sabi ng John 3:16, it is the heart of the Bible, ang puso ng Biblia, na nagpapadama ng pag-ibig, because love can come from the bottom of the heart of God. Kaya po the heart of the Bible is John 3:16.
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At yun na nga ang pangyayari. The Paschal Mystery of our Lord Jesus, ito po yung pinaka-ultimate. This day, this Friday, Holy Friday. Biyernes Santo. Bakit naging Biyernes Santo? Dahil ang banal yung itinako. It is because, sabi ni Jesus in His final word, it is finished. Natapos, nagampanan ng Panginoon ang kanyang misyon. Hindi niya tinanggihan. He fulfilled His mission. At ang mission niya is to save all mankind. Yang iligtas tayong lahat sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen po ba? Amen. Tawa po sa panahon ng ganito, yun ang pinapagnilayan nyo. Hindi yung ibang mga tao, puro trabaho na naman. Hindi na pinangin, hindi na binigyan pahalaga yung pagpapahalaga ni Jesus sa atin. Diba? Kaya nga yung mga araw na ito, mga banal na araw, ito yung pagninilay. Ito yung oras na dapat balikan mo kung tayo maging makasalanan sa pamamagitan ng isang naging tao. Siya ay Diyos na naging tao. Bumaba para lang sa ating lahat ay nagawa niya yun. Diba? Yung tulong natin kay Kristo. Kaya, nawa po ay mapagnilayan po natin yun. Amen po ba? So, from the Old Testament up to the New Testament, ito po'y sinabi ng Bible. Ito po'y itinahayag. It was foretold, it was predicted, foretold and predicted from the Old Testament to the New Testament Bible, ipinahayag ang lahat ng yun. Mga kapatid, dito sa part na ito, bawal ang tao mag-ingay, pero yung hayop ko dito. Sumisigaw yung mga hayop na kabilanggo kasi ganyan ang tao. Pag nakabilanggo, sumisigaw. Help me! Yun ang boses ng mga pinulong sila. Ibinilanggo, ganyan ang buhay ng tao nung tayo makasalanan pa. Bilanggo tayo ni Satanas. Wala tayong kalayaan. Tayo alipin ni Satanas noon. Ha? Walang kalayaan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo, tayong lahat ay kanyang pinalaya, tayong abang-aba ay kanyang itinaas, at tayo ay kanyang binigyang karangalan. Yung dating mga taong wala ng karangalan dahil binaksak at dahil inangkin ni Satanas. Ngayon, dahil tayo binili ng banal na dugo ni Kristo, sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sabi ron, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, mga kapatid. Ito ang sabi ng Biblia. Pakinggan niyo po. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ang sabi ng Bible ay, sabi ron, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Ang inyong katawan ay hindi sa inyo. Ang inyong katawan ay hindi sa inyo. You are not your own. You were bought at the price. Pinili daw tayo sa napakalaking halaga. At yun ay hindi ginto, hindi pilak, hindi pera, hindi yen, hindi po Hong Kong dollar, hindi US dollar, hindi po kung ano namang pera, kundi sa pamagitan ng dugo ni Jesus. By the precious blood of Jesus, we were bought by the blood and life of Jesus Christ. Kaya sabi ron, you were bought at the price. Therefore, honor God with your body. Honor God with your body. Bigyan nyo raw ng kalwalatian, parangalan ang Diyos sa pamagitan ng inyong mga katawan. Kaya pag sa church, pumapalakpak tayo, dito huwag. Kasi bahagi ng pagpupuri, pero may bibigay mo. How can you honor God with your body? Yung pagiging mong pure, the purity of your life, your morality, and even yung daily
duties mo is always according to the will of the Father. Hindi yung ang ating ginagawa araw-araw ay makapagpapasakit ng kalooban ng Diyos. Remember, God, mayroon siyang heart, mayroon siyang puso. Nawa po yung lagi nating nabibigyan ng karangalan yung puso ng Diyos. Nawa po yun, mga kapatid. Amen po ba? So, the first, mga kapatid kay Kristo, that we need to know, and this happened in Christ at the time of His death. On Holy Friday, sabi ng Bible, He was inwardly troubled. Isipin mo, ha? He was inwardly troubled. Ano ibig sabihin ng troubled, mga kapatid? Sabi po ng John 12:27, pakinggan niyo ang sabi ng John chapter 12 verse 27. Ito ang sabi ng Bible. John 12:27, sabi niya, "Now my heart is troubled." Ano sa Tagalog yung translation doon? Ano? Ha? Nababagabag. Ha? Nag-aalala ang Diyos. Sino ang inaalala natin ng Diyos? Tayo. Kaya siya ay, ang puso ay troubled. Sabi ron, nababagabag ang kanyang puso. Bakit? Alam nyo, mga kapatid, kasi napamahal na ang Panginoon doon sa kanyang mga alagad. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa prayer niya in the Gethsemane, di ba? Sabi niya, Ama, kung maaari, wag na po natin ituloy. Nakikiusap ang Panginoong Jesus. Napamahal na siya sa kanyang mga kasamang mga alagad. Tila yung gusto niya, itigil na niya, wag na niyang ituloy yung kanyang misyon. Pero sabi niya, ngunit Ama, ang kalooban mo pa rin ang siyang masunod. In other words, sa pagiging tao ni Kristo, na siya'y Diyos na nagpakatao, naging tao, umiral yung pagiging tao, nararamdaman niya yung pagmamahal doon sa mga kasama niya. But then, He never do it. He never obey the system of the world. But He remained obedient to His Father in heaven, na natili pa rin siya na tapat at masunurin sa Amang nagsugo. Amen. Amen. So yun po ang unang-unang nakita natin sa He was inwardly troubled. Sabi ng Matthew chapter 26. Matthew 26 verse 36. Ang sabi ng Bible, Matthew chapter 26 verse 36. Ang sabi po ng Bible ay ganito, 26 verse 36. Ang sabi niya ay, Then Jesus went with His disciples to a place called Gethsemane. And He said to them, Sit here while I go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with Him, and He began to be sorrowful. Kaya kinuha yung sorrowful mystery ng rosary. Sorrowful mystery, sorrowful and troubled. Isipin mo, nabagabag, nagdalamhati. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang kanya pong pawis ay tinagdugo. Ganon katindi ang kanyang naranasan. Sabi dito sa verse 38, Then He said to them, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Ha? I remember, ang Panginoon patuloy na nanalangin. Going a little farther, He fell with His face to the ground and prayed. Ha? Yung iba pinagtatawanan kapag yung noo ay dinalagay doon sa ground kapag nag-pray. Yan ang ginagaya ng aking iba mga kapatid na nasa Middle East. Diba? Habang nagtututuwad sila. Pero yun ang biblical. To bow down. I will come and bow down. Diba? At yung ang sabi ng Bible, ang kanyang tungtungan ay lupa at ang kanyang trono ay ang langit. I will bow down. I will bow down, di ba? At your feet, Lord Jesus. So ganun ang Panginoon, mga kapatid Kristo. So, umiyak siya sa kanyang pag-pray. Sabi ron, My Father,
if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Minsan sa ating buhay po, umiiral po yung kagustuhan natin, but remember always the word of the Lord in His prayer. Pag umiiral po ang ating sariling kalooban, ibalik natin doon sa word ni Jesus. Ama, ang kalooban mo po ang masunod, hindi po ang aking kalooban. Naiinis ka na sa asawa mo dahil hindi ka pinapansin. May mga kung ano nang ginagawa ang mister mo. May mga nag-email, may mga ano sa akin, ano yun yung ano yun, PM sa FB, no, nag-PM, mga taga rito sa Hong Kong, ano, sinagot ko. Kasi may mga problema. Ganyan naman tayo, di ba? Sa abroad, problematic, asthmatic. Pero may ati kayo. Ayan po. Pero sa panahon na kayo may problema, sa panahon na kayo may problema, sa panahon na kayo may karamdaman, sa panahon na tila baga wala na kayong masulingan o mapuntahan, remember the word of the Lord. Come to me, all of you who are heavily laden and burdened, and I will give you rest. May bibigyan kayo ng kapayapaan ng Panginoon. In times of so many trials and testing in life, mga kapatid, ano ang wika ng Panginoon? Here is my hand. Narito ang aking mga kamay. Hanggang dumamay sa'yo. Mga kapatid kay Kristo. Amen po ba? Amen. So always meditate the word of God. Dahil po, yun po ang kailangan po natin. Number 2, dapat natin pagnilayan this Friday, Holy Friday, is He was betrayed. Jesus was betrayed, mga kapatid. Ano ang sabi ng Bible? Matthew chapter 26. Matthew chapter 26, verse 21-25. Ito ang sabi ng Biblia. And while they were eating, He said, I tell you the truth, one of you will betray me. Ang isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. At ang sabi, they were very sad and began to say to Him one after the other, surely not I, Lord. Jesus replied, the one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man who betrayed the Son of Man. It would be better for him if he had not been born. Then Judas, the one who would betray him, said, surely not I, Rabbi. Tumatanggi pa. Alam nyo, hindi naman natin masisisi si Judas kasi hindi niya alam yun. Bakit? Ang taong inaalihan ng demonyo'y hindi alam ang kanyang ginagawa. Kaya yung mga napuposes sa mga posisyon ay inaalihan minsan, hindi niya alam yung kanilang ginagawa. Mga napuposes sa kung ano-ano. Pag tayo naposes sa anumang bagay, naposes sa kung ano-ano, at naposes sa masamang espiritu, hindi natin nalalaman yung ating ginagawa. Nawawala tayo sa sarili. Bakit? Nililing lang tayo ng masamang espiritu. Kaya si Judas, hindi niya alam yung kanyang ginagawa nun. Kaya tinamunong malaman niya, nung magbalik ang kanyang ulirat, nagbikti siya. Dahil di niya matanggap ang konsensya sa ginawa niya sa Panginoon. Kasakasalo niya ang Panginoon. Di ba minsan tayo ganoon? Kung sino pa yung kaibigan mo, siya pa ang nagiging kaaway mo. Diba? Minsan kung sino pa yung inaruga mo, inalagaan mo, siya pa yung mag-ano sa'yo, magbibitray sa'yo. Mga kapatid, alalahanin niyo po lagi ang Word of God. Kaya nga po ang salita ng Diyos, yan po ang ating gabay. Thy word is the lamp unto my feet
Ito ang ilaw ng ating daanan. Pag tayo walang ilawan sa ating daraanan, maliligaw ka. Baka dumaan ka sa ibang daan. Bumalik ka sa dati na yun ay natamba ka na at nawala na. Ang ibinigay ng Diyos ngayon is the new way. He is the Son of God. And He said, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through me. Maraming nalilinlang na pinababalik sa dati. Inambakan na yun ng Diyos. Wala nang dati. We are in a new life. Kaya maling-mali pag sinabing babalik tayo sa dati. In the old way. Sometimes there are so many Christians, they came back to the old ways of life. Sa mali at sa dati, you are backslider kung babalik ka sa dati. Mayroon ng new covenant ang Diyos, and it is the new life in Christ. John 14:6, I am the true way, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Amen. Sabi ng anghel, di ba? Nung si Jesus ay isilang, ipinanganak, ay di siguro mga 7 days. Nagpakita yung pantas. Nag-meet sila ng angel of God, si Saint Gabriel. Yung po, the bearer of God's word. Anghel Gabriel. Ano ang sabi po? Ang sabi po ng anghel, tandaan niyo, pakinggan niyo. Sabi ng anghel, doon sa 3 pantas, yung po ay mga hindi po hari yun. Yung po ay mga astrologers, yung mga nag-aaral ng mga planet, ng mga stars, ng iba't ibang dako galing. Sa traditions lang ng church ay tinawag na anghel. Hari, 3 haring mago, 3 haring pantas, pero they are astrologers. Ano sabi po ng anghel sa kanila? Nung sila po'y dumalaw, nakita nila ito pagmasdan, inialay nila ang kanilang alay sa Panginoon. Lumuhod sila at sinamba nila ang bata. Tandaan niyo, yung bata ang sinamba nila sapagkat si baby Jesus ay taglay ang kanyang pagka-Diyos. Pagkatapos paalis na sila, pinausap sila sa daan ng anghel. At ang sabi ng ng anghel, huwag na kayong daraan sa dating daan. Amen. Huwag na anya kayong daraan sa dating daan, sabi ng anghel. Sapagkat nag-aabang doon si Herodes para pugutan ng ulo yung mga bata. Inaabangan ni Herodes yung 3 pantas para itanong sa kanila kung saan nandun si Jesus para pugutan ng ulo. Kaya sabi niya, huwag na kayong daraan sa dating daan. Saan kayo dadaan dapat? Sa bagong daan. Ang daan na nasumpungan ng 3 pantas. Si Kristo Jesus nagsabi, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Ang lulungkot, parang nga kayong Biyernes Santo ang mukha. So he was betrayed. Number 3, he was humiliated. He was humiliated. Kinawawa ang Panginoon. Sabi po ng Matthew 27, he was humiliated. Matthew 27 verse 27, ito ang sabi ng Bible. Matthew chapter 27 verse 27-30. Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. Sipin mo, isang tao, they spit on him, dinuraan. Nakalagay dyan, bawal dumura. Nakalagay, pag nakuduraw kayo. No spitting, sabi ron. Baka hindi nyo naintindihan, spitting, baka akala nyo nag-spitting. Bawal dumura, nakalagay dyan. Okay, so, ano pa po ang sabi, No spitting daw So, after they had mocked him, they took off the robe
and put his own clothes on him. Then they lead him away to crucify him. Isipin niyo ang panunuyan sa Panginoon. Ha? Hinubaran. Ha? Nilagyan ng koronang tinik. Binigyan ng scripture na yun, yung parang Scepter. ano yun, yung pang ano sa yung sa haring. Scepter. Pero kahon. And then, hinubaran, alam di ba? Yung pong nakikita natin picture ni Jesus, yung po ay art na lang, pero actually, hiniyak ang Panginoon. Lahat walang saplot yan. Gaano kayo? Kayo nga eh. Ang mga babae naguhubot-hubad lang, lumalakad sa kalsada kapag nabaliw. Para kasi, ha? Serious! Di ba? Ganun po. Ganun din yung mga lalaki sa pag nabaliw, di ba? Nawawala sa sarili. Pero tingnan mo ang Panginoon, hiniya. Inalisa ng saplot lahat-lahat. Kala nyo ba, nakadamit, nakaganon siya? Art na lang yun kasi kahiya-hiya naman kung may ribulto ang Panginoon nakaganon. Siguro pag pipiyastahan siya ng mga bakla. Baka lagi ang pinupunasan ng panyo doon sa... Yun po ang original na ano ng Panginoon. Hiniya, humiliated. Pinakaabang-abang, pinawawa ang Panginoong Jesus. Mga kapatid kay Kristo. Kaya iyak na lang nang iyak si Mama Mary nung nakikita niya yun. Ang kanyang anak na ginawa. Ikaw man, kung ikaw ay ina ng isang anak na gano'n, ano kaya pakiramdam mo? Diba masakit po yun mga kapatid kay Kristo? Napakasakit ang ginawa niya. Sabi ng John 18 verse 22. John 18 verse 22. When Jesus said this, one of the officials nearby struck him in the face. Is this the way you answer the high priest? He demanded. Sipin mo, sinaktan pa ang Panginoon. Ang kanyang mukha, gano'n. Kung napapanood nyo yung yung pelikula, gano'n, katindi. Talagang yung director na yun, sino nga yan? Director na yun, nung pelikula yun. Kaya kahit ulit-ulitin mo yung pelikula, iiyak at iiyak ka. Iiyak at iiyak ka. Dahil yun yung talagang ginawa sa Panginoon. Yun yung ginawa talaga sa Panginoon. Iiyak at iiyak ka. Kung paano nung siya'y sinasaktan ay yung bilog na ganyan, alam mo ba yung bilog na ganyan, na bakal, na may mga ganyan, paghagpas na ganyan, hahatakin ganun, tanggal yung laman. Tanggal yung laman. Tumatalsik. Nagtatawanan yung mga pariseyong yun kapag tumatalsik yung dugo sa kanya. Mga kapatid, ganun katindi yung ginawa ng mga yon sa Panginoon. Ganun katindi. Napaghinilayan nyo ngayon. Isipin nyo po. Diba? Anong pinapakita ng Panginoon? Nung pagpasa niya, bigat na bigat siya. Ibig sabihin nun, yung ating mga kasalanan, nabibigatan ang Panginoon. Ilang beses ang Panginoong nadapa? 3 beses. Ibig sabihin tayo mga Kristiyano, madalas tayong nadadapa. Pero iniintay ng Panginoon na tayo babangon. Hindi yung sinasabi minsan natin, dito na tayo nadapa, dito na tayo mananatili. Mayroon pong ganun mga tao. Pero ako dating kumaring ganun. Sabi niya, doon na siya napahamak. May asawa siya, tapos nakisama sa may asawa rin. Sabi niya, dito na ako nadapa, dito na ako mananatili. Isipin niyo yun. Dapat, kapag po tayo ay nagninilay, dapat iniisipin natin yun. Kung alam natin mali yung ating ginawa, dapat baguhin. Dapat po baguhin mga kapatid ni Kristo. So yung po ang number 3. And number 4, He was crucified. After na siya'y pahirapan ng napakatindi. Pagkatapos na siya'y pahirapan ng napakatitinding pahirap na wala pang nakarana sa inyo, siya'y ipinako sa krus. Sabi ng John 19 verse 18. John 19 verse 18.
Ang sabi ng John, chapter 19, verse 18. Here they crucified him, and with him two others, one on each side, and Jesus in the middle. Tigkabila, magnanakaw, si Kristo pinagitna, mas matindi ang ginawa. Ibinilang siyang magnanakaw. Ganon katindi ang parusa. Ang pinakakawawang parusa sa tao po tungkol sa panahon noon sa kanila, sa mga Hudyo, ay ipako sa krus. Yun po ang pinakaabang, pinakakawawa, sapagkat yun po ang kung sa atin ay electrical, lethal injection. Yun po yung pinakamatinding kasalanan na gawa ng tao. Ang parusa, kamatayan sa krus. Pag mga babae, patuhin hanggang sa mamatay. Pag lalaki, ipako sa krus. Bakit magkaiba? Yung babae mabatuhin. Yung lalaki, ipapako sa krus. Magkaiba eh. Alam mo, nung kami po ay may project nito doon sa pinag-aaral namin sa College of Divine Wisdom, yung subject na Old and New Testament, mayroon kami yung tinatawag, yung nagpunta kami doon sa pinaka-oldest church in the Philippines, di ba, no? Doon sa St. Agustin. San Agustin. St. Agustin Church, no? Di ba? Doon po sa gilid doon, may museum na ini-improve pa lalo ngayon. Alam mo, ang titindi, pag pumasok ka doon, iiyak ka, luluha ka sa makikita mong mga naka-display doon. Lalo na yung mga picture ng mga naglingkod sa Diyos, yung mga saint, yung mga martyr na mga tao, na kung paano tinuhog ng kawayan mula sa puwit, lumagpas sa ulo, tapos tinuhog pa sa kamay, nakalitang gano'n. Instead na ipako, tinuhog, parang yung iihawing isda, iihawing manok. Iiyak ka sa makikita mo gano'n, na may mga sulat babasahin, tutuloy ng buha mo. Silang dahil lang sa kanila, tayo ang naging bunga nila. Kung hindi sila nagpakasakit, kung hindi sila naging martyr, magpapatuloy ba itong church na ito? Diba? Kawawa naman yung iba na tinalikdan yung history at lumipat sa iba. Mas ginusto nila yung ngayon na walang history at hindi alam kung paano nag-start. Samantalang ito subok na. Alam mo yung mayroong history. Makikita mo kung paano nagpakahirap, nagpakamartir ang mga tao tulad ng ginawa ni Kristo. Isipin niyo po yun. Tayo, kunting pagsubok, umiiyak na. Kunting persecution, kumaayaw ng maglingkod. Kunting napagsabihan, hindi na maglingkod. Isipin nyo, hindi pa natin nararanasan yung ginawa ni Jesus. Pero sinasabi ng Bible, sabi ng Panginoon, higit pa ron ang mararanasan natin. Ba, higit pa ron? Kung dumating na kaya yung pagtatatak ng 666, at kung wala kang alam doon, baka matatakan ka. Alam nyo ba, yung mga national ID na ganyan, at the end of final, sasabihin niyan, babaguhin na lahat, itatatak na sa katawan nyo. Siguro, kung ikaw ay after sa job, after ka sa money, after ka sa papayag kang patatak. Ako hindi. Kahit ako'y mamatay. Sapagkat pag namatay ka na walang tatak, pag-aari ka ni Jesus. Pero kung ikaw ay tinatakan, gugustuhin mong mamatay, pero hindi ka mamatay-matay. Dahil you become the property of Satan. Yun ay nasa Revelation chapter 13. The whole chapter of Revelation. Basahan niyo po yun. Andun yun. Do not accept the mark of the beast. Huwag kayong tatanggap ng tatak ni Satanas. Sapagkat ang tatak ni Satanas ay magiging dahilan ng kapahamakan natin sa impyerno. Pero kung tinanggap nyo ngayon ang tatak ng Panginoon, ang banal na Espiritu Santo, ligtas kayo sa anumang gawa. Diba? Kung po ang nais ng Diyos, ha? Kung may tatak si Satanas na 666, ang tatak natin, siksik, biglig at umakaw.
Amen po ba? That was the Holy Spirit. The mark of our God is the Holy Spirit. Nakatatak yun sa ating mga puso. Take over in my heart. Take over in this place. Take over, O Lord. Kapag tayo nasa ganitong naranasan ko rin po sa Kuwait, no, ako na-assign itong nakaraang taon. Sa Kuwait, bawal po doon na magtipon sa ganito. Walang place kasi hindi pwede doon sa church. Alam mo, ginawa namin, parang picnic kami. Doon sa beach. Sa beach, lihim ang pagbibigay ng prayer request. Pagkatapos ay hindi ako bawal mag ng Bible. So sa halip na Bible, lahat ng memorized verse ko yun ang aking ipinig. At ako pa ang paglalala na ganyan habang sila naman ay kunwari naglalaro o yun, nag-preach na ako nun. Pakita niyo yun sa YouTube, sa Takeover Holy Spirit channel. Kaya po, masarap yung experience na naaalala ko yung panahon na pag pinanood mo yung panahon na hinuhuli sila, nag-worship sila underground church doon sa ilalim ng lupa. Pagkatapos po ay hinuli sila. Alam mo, dinala sila lahat sa kulungan ng mga leon. Mayroong may bata. Alam mo ba yung bata? Kinat-ngat ng leon. Yung mga babae umaakit sa hinahatak ng mga leon. Kinakain sila ng mga leon. Pero habang kumakain, lumuluhod sila, nagpupuri sa Panginoon. Tayo noon. May video po ako nandun sa aking, nandun po sa aking computer. Pag pinapanood ko na natatak sa puso ko, umiiyak ako paano ginawa yun ng mga tao na nauna sa atin. Kasi pamagitan nila ay nag-exist ang church, nagpatuloy at di sila pinabayaan ng Diyos. Sa kabila na sila'y kinain ng mga leon, sa kabila na yung iba'y ipinirito sa kumukulong mantika, sinunog ng buhay. Sinusunog ang buhay. Pero sila'y umaawit ng papuri sa Diyos. Ang sarap, nakakapagod. Di ba kayo magpapasalamat na tayo ang nalimbungan nila? Di tayo din dapat magpakahirap na gano'n. Hindi yung kunting pagsubok lang, kunting pagkakamali lang, kunting pagtutuwid lang, ayaw na, galit na, umaayaw na agad. Bakit gano'n, mga kapatid? Samantalang si Kristo, hinakap ang krus. Hinakap niya. Hindi niya binitawan. Amen. At yun po ang nais na ipakita natin sa He was crucified. Luke 23 verse 33. Luke 23 verse 33. Ano ang sabi ng Bible? Luke 23 verse 33. Ang sabi po ng Bible ay ganito. When they came to the place called the Skull, there they crucified him along with the criminals, one on his right, the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo po sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Iyon yung pangungusap ng pagmamahal. Sana kung yung mister nyo ay naligaw ng pintuan, sumakabilang bahay, sana ang prayer nyo sa Lord, Lord, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Patawarin mo po sila. Hindi yung pag naalaman mo, nagnanag ka na. Ninanag mo na sila. Pag gano'n, instead na mawin mo, instead na mailapit mo sa Panginoon ng iyong asawa, di mo ba naiisip na nang dahil sa ikay wala sa tabi niya, nagawa niya yun? Ha? Na yung tungkulin mo bilang asawa, hindi mo nagampanan, tapos isisihin mo yung asawa mo at sasabihin mo, bakit mo ginawa yun sa akin? Bakit?
Eh kung sabihin sa'yo ng asawa mo, bakit? Minahal mo ba ako? Naku, kailangan kita. Ako ba na ako yakapin? Nagawa mo ba na ako'y paglingkuran? Ibang tao pinaglingkuran mo. Ibang mga bata ang pinaghahiinan mo. Yung mga anak natin wala. O di ba? Eh, isipin mo kung kayo nandito. Isipin mo rin, sino man pagkamali, parehas lang. Kaya huwag yung inas. Pahalagahan nyo yung inyong relationship, even though, mga kapatid, na sila ay natangay ng tukso. Ang alalahanin nyo kayo nakakilala sa Panginoon. Ang alalahanin nyo, pairalin nyo yung magandang attitude. Ama, patawarin mo po sila. Sapagkat hindi po nila nalalaman. Ito lang. Totoo po yan. Isipin nyo pag-uwi nyo, kung kayo mayroong husband o anuman anak na naligaw ng landas, isipin mo, hindi ang anak mo ang may matinding kasalanan pagkamali. Malaki ang naging kasalanan nating magulang kung bakit nagkaganon. Hindi ko sinasabing umuwi na kayo. You know, alam nyo, kahit kayo malayo, kung hindi lang kayo nanghihinayang to communicate with them. Kasi ang tao kapag walang communication, ay ang Diyos nga ang layo sa atin, nasa langit, yung Holy Spirit ang nasa atin. Pero bakit tayo nai-in-love sa Diyos? Because we always communicating with Him. Lagi tayo nagkipag-usap sa Kanya. Eh kung kayo may asawa, lagi kayo nakikipag-communicate, ako walang araw na hindi ko pinakausap yung wife ko at yung mga anak ko. Hindi ko pinanghinayangan yung bayad mo. Kasi halimbawa ang mahalaga yung relationship ko yung pera. Relationship. Kaya nung ako nasa Canada, naku, noon puro card pa, ang kapal ng card. Naging laruan ng aking mga anak. Magaganda pa naman ang card sa Canada, ano, makapal, ang maganda. Isipin mo, hindi karton. Nung pintahin ko, almost 60,000 pesos ang halaga. For 1 year, pero pa yung mga pre-calls. Diba? Bakit? Mahalaga po yung communication. Kasi pag wala po tayong communication, magkakaroon tayo ng communication gap. May pagitan. At alam mo yung gap, doon po pumapasok ang kaaway. At ang naging kaaway na ginagamit ng demonyo ay yung iyong kumpare, yung kumari, yung kapitbahay. Yun ang sisingit doon sa gap. Sasabihin ng kumpare mo, doon yung kumari mo, sasabihin doon sa iyong asawa. Ha? Ganun minsan, ano? Lilibangin. Yung mismong asawa mo minsan, ang pupunta doon sa kumari kasi walang ka-communication eh. Walang kausap. Naghahanap ng kausap. Experience ko po yan nung ako'y nabalo. Ano? Nung po ako'y nabalo, hindi naman ako nagkasala ng matindi. Ano? Nung nabalo ako, dumating ang araw na ako po ay parang nananabik ng may kausap. Kasi ang demonyo kasi, pag ikaw ay nawala sa piling ng asawa mo minsan, ipapaalaala niya yung mga ginagawa nung kayo mag-asawa ka. Lagi ko napapanaginipan yung ginagawa namin mag-asawa. Na banal. Totoo po yun. Tinutugso ako ng demonyo. Kaya po, parang nanabik ako na may kausap. Alam mo, mayroon akong naging crush na taga Dasmariñas Choir. Batang-bata. More than 20 plus lang yung ang taon ang edad. Gusto naman ako ng auntie niya. Auntie may gusto. Naging girlfriend ko po yun. Pero hanggang ganun lang po. Wala kaming mga nagawang masama. Hanggang ganun lang po. Gusto lang po namin may kausap. Nagkakausap lang po kami. Pero ang at least, siyempre, sa mag-girlfriend, natural lang yung at siya rin, minsan umiwas na rin. Bakit po? Nung nakita niya yung marami akong anak, kasi nagkaroon ng anniversary yung aking broadcast. Ang broadcast ko ng Jesus the Great I Am School on the Air. Ba? At ang tindi na, nung nag-anniversary, inaya ko doon, nandun yung mga anak ko. Makita niya siguro, pag naisip niya siguro, pag naging asawa ko ito, ang dami palang.
Tingnan mo, mga kapatid. Pero at least inalayo ako ng Panginoon sa temptation. Kasi may masasabi ko at may pagmamalay ko at masasabi ko sa Lord at yun ang katotohanan. Sa loob ng 7 taon, wala po akong masamang naging relasyon na may ginawang masama. Hanggang sa magkaasawa ako na ibinigay ng Panginoon na bunga ng panalangin. Asawa ko ngayon. Di ba? Kaya po, masarap po kapag tayo prayerful. Kahit gaano kalayo ng Panginoon, nasa langit siya, ang kasama natin ay ang kanyang espiritu sa puso natin. Ha? Pero, nanduroon yung ating pagmamahal. Bakit? We always communicating with the Lord. So dapat ganun din sa inyo. Lagi kayo nakikipag-usap sa inyong mga mahal sa buhay para hindi maligaw ng landas at mapako sa krus. Mga kapatid, kumbo. Ano ibig sabihin pagkapako sa krus? Dali, diba? So yun, mga kapatid Kristo. So, bakit po nangyari ang mga ito? Why all this was happened? Bakit naganap ito sa Panginoon? Why it was happened to our Lord Jesus Christ? Sabi ng John 19, verse 28, sabi ng Bible, makinig kayo, sabi niya, later knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Ako'y nauuhaw. Bakit nagkagano ng Panginoon? Sapagkat kinauuhawan kita. Wika ng Panginoon. Kinauuhawan ko kayo. Dahil hindi kayo nakikipag-usap sa akin.